Good day mga ka-G. It's been a while na hindi tayo nakapag-upload ng video. Yun sa araw na ito guys, short topic lang ito guys. Yun yung ating nakikita nyo, yung ating grapes na wine variety na massive na ginamit natin sa sinigang ang kanyang bunga. Atin po ngayon yan ipopruning, kaso hindi ko maidetalye sa inyo kasi nga wala akong tagahawak ng camera, so mahirap. So akin na lang siyang gawin, then explain ko sa inyo later kung paano ko siya ginawa. Okay guys, without further ado, let's do it. Okay guys, ang ating nang gagawin dyan, aalisan natin yan ng mga sanga at mga dahon gamit ang ating sanitized na pruning shears. Ayan. So guys, samahan nyo ako. So ayan guys, ang ating nakuhang mga dahon niya at sanga. Ito guys, pwede natin yung itanim para magkaroon tayo ng bago na ng mga grapes na cuttings. Pwede natin ipatubuin at itanim natin. Itong dahon niya, dispose ko na yan kasi may mga fungus. So ayan guys. So ayan na po siya guys, na tinanggalan na natin ng dahon. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano ko yan ginawa. I-focus natin kasi naputulan na natin siya kung paano ko siya ginawa at anong pamamaraan sa pag-pruning ng grapes. Actually, first time ko na nag-pruning guys at medyo inaaral pa lang natin at may problema itong aking grapes na hindi ko ata siya gano'n na-train. Mamaya i-explain ko sa inyo. Okay mga ka-G, i-explain ko na po sa inyo yung ginawa nating pagpupruning sa ating grapes. Ayan po yung kanyang main trunk, ano. Ayan guys, malaki na siya. Ayan, isa lang yan sa dalawang puno natin. So ito guys, ang ginawa ko dyan, pagdating na dito sa may trellis na umbrella natin, nag-iwan ako dyan ng 4 na arms. Ito po isa, isa, 2, 3, saka 4. Yun po yung, ang iba tawag noon, cordon. Ayan, so dyan po magkakaroon ng sanga para magkaroon siya ng fruit dito sa mga dulong ito. So kaso guys, ang ginawa ko kasi first time ko itong nag-pruning, tsaka nag-aaral pa lang talaga ako pag nag-alaga ng grapes. So yan siya guys, medyo wala pa siyang mga sanga, no, na talagang magiging fruiting cane niya. So hopefully sana ginawa natin pagpo-pruning na ito ay magsilabasan sila guys. Meron lang akong isang sanga na mayroon siyang mga fruiting cane. Papaliwanag ko po sa inyo maya maya lang. So ito po guys yung ating top view ng ating grapes sa umbrella, no. So kung nanonotice nyo guys, meron ako ritong isang vine, isang cordon niya na marami po siyang meron siyang fruiting cane, ano. So simula doon, meron tong isa, 2, tapos 3, 4, 5, 6, 7. May 8 siyang fruiting cane guys. Kaso lang yung iba maliliit. So hindi ko alam kung mapapabunga natin yan. Pero ito guys, I think positive ako dito na mapapabunga natin. Kaya ang pagputol nito guys sa pagpo-pruning, ayon po sa aking mga research,
Nyari, ito po yung ating ito yung ating cordon or sabihin natin yung ating arms na isa sa apat nung kanina, no, na na-mention ko. Ito ngayon ang ating fruiting cane. So ang ginagawa pag nag-pruning, mag-iiwan lang yan ng at least 1 to 2 nodes gaya nito, guys, oh. Yan. So kung nakikita nyo, mayroon siyang ito yan. Yan po ang mga nodes niya, tsaka ito. Yung mga bumubukol na yan, guys, diyan po 'yon magsusulpot yung kanyang bagong shoot na may kasama na pong bulaklak. Yan. Diyan po. So yan, meron tayong dalawa diyan. Dito isa lang dito. At doon dalawa din, doon sa dulo, no. So ganun, guys, ang pagpo-pruning niyan. Di ko lang sure kung itong mga nandito kung magbubunga rin yan at magkaroon siya ng shoot dyan, kasi ito din buds na rin niya yon. So wait natin sa susunod na mga 2 weeks siguro, hopefully makikita na natin yan, yung mga tutubong dyan, mga bagong shoots ng ating grapes. So guys, umpisahan na natin ang ating updates sa ating grapes. Ayan po ang isa nating fruiting cane na pinutulan nung nakaraan. So mayroon na siya, guys, sanga na malaki na after 2 weeks, sobrang laki. At mayroon na siya, guys, mga bulaklak. Ayan po, oh. Ayan. So yun nakikita, guys, isa, dalawa. So mayroon siyang dalawang dyan, bulaklak. So guys, ang gagawin natin dyan, meron tayong ditong maliit, no, na kasama niya. Ang pwede natin gawin dyan, guys, para ma-focus yung paglaki nitong mga bulaklak, pwede natin yan, guys, alisin ito para itira lang natin yung ma-healthy at may bunga. Ayan, pwede natin alisin yan. Ayan, inaalis natin yan. Ayan. So para po itong matitira na lang yung isang sanga na ito na may bulaklak, at magko-concentrate po dyan yung ating tanim sa pagbibigay ng mga nutrients and energy, dahil yan po ay may bulaklak. So ganon din dito, guys, meron din siyang dalawa, kaso lang maliit yung isa, at meron siya ditong malaki. At may katabi din siyang maliit na sanga. So pwede natin yung alisin. Ayan. Saka itong katabi pa niya, no, na isa dito. Huwag tayong mahiyang magtanggal nito, guys, kasi ang grapes po ay napaka generous yan pagdating sa pagsanga niya. Tingnan mo nga dyan, guys, oh. Ang dami niyang mga sanga after 2 weeks. So yan, meron pa tayong mga aalisin dyan na mga sanga na wala naman siyang bulaklak, para po hindi na po siya makishare sa mga nutrients. Dito, guys, meron ditong bumuka ng bulaklak niya. I think na pollinate na ito kasi self-pollinating po yung grapes natin, guys. Ayan, oh. So bulaklak yan, guys, na pollinate na. Medyo malabo lang ating camera kasi nga medyo tayo sa araw, sa ilaw. So ito, guys, makikita ko sa inyo. Ayan. Ayan, oh, yan yung bumuka ng bulaklak. So after a week siguro or 10 days, makikita na natin yung may mga maliliit na berries dyan na bunga ng grapes. Ito. Ayan, guys. Sensya na po. Medyo malabo. Ayan. So makita natin yan after 10 days or 2 weeks. Makita natin yung maliliit na grapes. Ayan. So ito, guys, ito yung last time na sabi ko na mayroon akong isang fruiting arm na mayroon siya maraming mga fruiting cane, So nakita natin na marami po siyang shoots na
tumubo at may mga bulaklak na rin po siya, guys. Ayan, ito yung may 8 dati na sinabi ko sa inyo. 8 fruiting cane. Ito meron siyang isa na may bulaklak. Ayan din po. Ayan, kita natin. So, itong isa wala siya, guys. So, pwede natin alisin yung isa. Maliit. Ayan. At dito rin, guys, no? Meron din siyang bunga ulit. Ayan, no? Ayan. At ito mukhang malalaking sanga ito, guys. So, antayin-antayin ko pa muna kung hindi siya magbubulaklak. So, baka alisin ko rin yan. So, ito pa, guys. Yung isa niyang sanga na may bunga. Ayan. So, guys, dito naman sa portion na to, marami din po tayo diyang sanga na may bunga, no? Yung malapit na sa ating grapes na, ano, sa grapes natin na isang variety, no? Na malaki na rin. So yan, nakikita natin na meron din siyang mga bunga dyan, possible na fruit. Ganyan, ayan, meron siya dyan, meron din doon, ayan, tsaka dito. So dito rin, guys. Sa tingnan nyo, guys, oh, sabi ko sa inyo, napakasipag ng grapes magsanga. Kaya wala tayong problema na atin yan ikakat para po ma-prioritize natin yung mga may bunga, no? So yan. So, hayaan ko muna silang lumago dyan for another week. At pag nakita ko na may nagbunga, iwanan ko. Na meron silang agwat, magdikit-dikit para po magbalanse po, no, ang distribution ng tawag dito, yung ating nutrients na galing sa puno. So yan, guys, hayaan ko muna sila kasi huli sila sprout. So, hayaan ko muna sila dyan. Saka ko na sila husgahan kung anong gagawin sa kanila. So ayan, dito, guys, ganun din. Ayan, may bunga na rin dito sa banda rito. May na rin siyang mga flowers. Ayan, mga buds yan, guys. Pagkatapos niyan, mabubuka yan. Tapos ma-fertilize sila, ma-pollinate, at magiging berries na sila, magiging bunga na sila. Ayun pa, guys, oh. Ang dami, guys. Mayroon na naman akong pang-asin sa aking sinigang. Baka sa susunod, sinigang na baka naman. Ayan. So, ayan pa, guys. Ayun. So, ayan, guys, ang ating update sa ating grapes na naipruning after 2 weeks. Nakikita na natin siya, guys, ng potential na magbunga. Hanggang dito na lang muli ang ating video. Thank you for watching. God bless. And see you next video. Bye-bye.